Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang pagiging parang bata, ito ang paanyaya sa ating lahat. Kahit gurang ka na, ito pa rin ang paanyaya. Sabi nga, there is always a child in us. At ito ang dapat mamayani kahit ano paman ang ating katungkulan, estado at edad. Ito ang buhay at kabanalan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Her life of littleness and humility is the core of her spirituality, which is called spiritual childhood. Sa harap ng Diyos, siya ay batang munti. She is the little daughter, a little child of God, whom she considers and sees as a father. Ito ang pinakatanging espiritual na kamalayan na ating masasalamin sa kabanalan ni Santa Teresita. Ang puso ng Diyos ay puso ng isang mabuting ama. Para sa Kanya, ang mabuting ama ay nangangalaga at tumutulong sa Kanyang munting mga anak. Dahil sa ating kaliitan at kahinaan bilang bata, ang biyaya at tulong ng Diyos Ama ay kusang ibinubuhos ng Diyos sa atin. Kaya maaasahan at mapagtitiwalaan natin ang Diyos Ama dahil siya ay Aba, Father, Tatay nating lahat. Tayo ay Kanyang mga anak na pastor, na paslit. Ito ang paalaala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 15. Hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya ang buhay at halimbawa ni Santa Teresita ay isang paanyaya para sa ating lahat na tingnan at ituring ang Diyos bilang ating Ama. Sa kanyang talambuhay, ito ang kanyang isinulat. Ang manatiling maliit ay pagtanggap at pagkilala sa ating kawalan. Ito ay nangangahulugang iasa at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, katulad ng pag-asa at pagtitiwala ng isang anak na paslit sa kanyang tatay. Ang paglagong espiritual ay biyaya ng Diyos. Kahit anong gawin natin, we will always fall short because it is first and foremost a grace. Ngunit ito ay higit na napagyayaman, nahuhubog at pinalalago sa loob ng tahanan, sa tulong at inspirasyon ng buong pamilya. Mula sa murang edad na 3 taon, naroon na ang malalim at marubdob na paghahanap ni Teresita sa Diyos. She grew up in a very loving, supportive Catholic family. By the way, ang kanyang nanay at tatay had already been canonized saints. And then on the way is the canonization of, I think, one of her sisters. Biruin mo yon, isang pamilya ng mga banal. Ang kanyang pagyaman at paglago sa pananampalataya ay impluensyado ng buhay at halimbawa ng kanyang mga magulang at mga nakatatandang kapatid. Katiyak ng kanyang pagnanasa na makiugnay sa Diyos ay ang malakas at malalim na debosyon sa mahal na Birheng Maria. Ganito ang pananaw at pagkilala ni Santa Teresita sa Ina ng Diyos ayon sa kanyang sinulat na talambuhay. Ang mahal na Birhen ay nagniningning ng kagandahang walang kaparis na aking nakita sa tanang buhay. Buhay na buhay ang kanyang mukha sa kabutihan at walang hanggang kalambingan nito.
Ngunit ang nakakahalina niyang ngiti ang nakaantig ng malalim sa akin. Isa pa pong tampok sa buhay ni Santa Teresita ay ang pagtalikod sa mga bagay at kaisipan ng mundo. Ito ay batayang sangkap ng espiritualidad at buhay ni Santa Teresita. Ganitong diwa ang kanyang isinulat sa kanyang talambuhay. Ang tunay na pag-ibig ay lumalago at yumayabong sa pamamagitan ng sakripisyo. At habang lalong tinatalikda ng kaluluwa ang kasiyahang likas at pansarili, lalo at higit ring nagiging malakas at di makasarili ang lambing at pag-ibig na hatid nito. Para sa kanya, ang labis na pag-ibig sa sarili ang pinakamalaking balakid at hadlang tungo sa landas ng kabanalan. At iyon naman ang sabi ng Panginoon nang anyayahan niya ang mga alagad. Ang sino mang nais sumunod sa akin, ano raw ang unang gawin? Talikdan, kalimutan ang sarili. Kaya naman sa kanyang pag-iral, she made acts of self-denial which she learned from her sisters. That is the Carmelite spirituality. Sa murang edad, inialay na niya ang kanyang buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging isang madre katulad ng kanyang iba pang mga kapatid. In the monastery, she offered to God her little sacrifices. Kaya nga ang taguri sa kanya ay little soul o kaya little flower. Even picking up, halimbawa, pupulutin niya ang isang dahon, itatapon niya, sasabihin niya, this is for you, Lord. Little sacrifices, little acts of love. And that's why the world has called her little soul or little flower. At ang kaliitan at ang pagpapakababa ng mga batayang sangkap ng kadakilaan sa kabanalan ni Santa Teresita. Ito ang kanyang pamana, ang pamanang aral niya sa ating simbahan. Sa diwang ito, siya ay tinaguriang pantas ng simbahan. Her humility, selflessness, and humility made her great in the eyes of God, whom she had always revered and considered as